So, bumili tayo ng bagong camera at gamit na natin siya ngayon. Ito yung gamit natin ngayon. Ito yung Insta360 Luna. Pero bagong lahat, dun tayo sa kabilang lote para walang istorbo. Ito yung mga camping gears natin. No? Dito lahat. Nakakonect siya ngayon, yung audio natin dito sa ating Insta360 Mic Pro. Tapos, isa rin sana gustuhan ko dito sa camera na to. Meron din siyang backup audio katulad sa Pocket 3. O nga pala, i-compare natin mamaya yung kanyang quality dun sa Pocket 3. Wala tayong Pocket 4 eh. So kakabili ko lang nito kahapon, hindi to sponsored. Nabili natin siya ng 46,700 yata. Ito yung standard lang eh. Yung may kasamang mic is nasa 59k. Tsaka mas malaki yung battery nun eh. Yung extra battery nun. Naka ano pala tayo ngayon? Naka auto track tayo. Ano ba yun? Deep track. So may tracking na rin siya katulad sa Osmo Pocket 3. So naka times 2 yan, naka zoom ng konti. Okay pa rin ba ang quality kahit naka zoom? Recording tayo ng 4K 30 fps. Kasi kanina sinubukan kong mag-record ng 8K. So konti lang naman yung mga monitor na nakakapag-play ng 8K, di ba? So 4K na lang tayo. Pero kung gusto niyo isagad talaga yung quality niya, syempre 8K para kahit mag-zoom ka sa editing habang nag-edit ka, maganda pa rin quality, di ba? Dito tayo. Yan. Wala akong upuan. So wala tayo sa camera niyan, pero naka deep track tayo. Tignan natin kung babalik ulit siya, kung ma-detect niya tayo pag lumabas ulit tayo sa frame. Na-detect ba? Nakita ko na, gumagalaw yung ulo niya. So, ibig sabihin na-detect tayo. Tago ulit tayo. Yan, wala ulit tayo sa frame. Labas ulit tayo. Na-detect pa rin ba niya tayo? Galing, no? Mukhang na-detect tayo kasi gumagalaw yung ulo niya eh. At salamat nga pala sa Insta360. Aray ko. Dami langgam. Salamat sa Insta360. Diyan sa SM Clark, binigyan tayo ng libreng bag, freebie. Kamusta quality ng Luna? Okay din ba yung pag-track niya? Wait lang kunin ko lang yung isang camera. Ang galing Na-detect pa ako kahit dumaan ako dun sa likod. Ang galing. Try natin ulit. Hindi ko expect yun Ang galing. Magaling to si Luna. Ito nga pala yung gamit nating camera. Ito yung Sony ZV-E10 Mark II. Ito gagamitin natin. Yun, connected. So bumili nga tayo ng camera natin kahapon sa SM Clark. Ito yung Insta360 Luna. Mas malaki siya compare natin sa Pocket 3, no? Sayang wala tayong Pocket 4 para ma-compare natin, no? Oo nga pala, nung binili natin siya, may kasama na siyang ganito. Ito yung pinaka-case niya. Pakita ko sa inyo. At ang gamit na nga pala natin itong Sony na camera natin na DJI Mic Mini, yung audio. So, ito siya. Ito yung ano niya, case. Aray ko, ang dami langgam. Ayan. So, ilalagay lang siya dito. Pag ilalagay mo siya, yung monitor niya, ito. Pupunta dito dapat. Yan. Para hindi magasgasan. Ganyan lang. Maglalak na. Safe na safe. Pakita ko yung sa Pocket 3. Yung sa Pocket 3 natin, ito. Binili ko na lang to. Standard lang din yung Pocket 3 natin, hindi yung Creator Combo. Wala pang kasamang mic to. Kasi may mic na tayo kaya yung standard lang binili natin. So ito yung sa Pocket 3. Ayan, ganyan lang siya. Wala siya dito. Ganyan lang Ito yung sa Luna. Ito yung size difference nila. Mas malaki ng mga 1 inch or kulang-kulang sa 1 inch yung Luna kaya sa Pocket 3. Pero feeling ko yung Pocket 4 Pro siguro magkasinlaki na sila kasi dalawa na rin camera nun. Ito yung Pocket 3. May mic siya dito na maliit, tuldok. May mic din dito, meron din mic dito. Pero dito sa may monitor part, wala siyang mic.
Kaya kapag gamit ko tong Pocket 3, ang pangit ng audio kapag nakaganon ako. Kapag nakaharap ako sa monitor. Mas maganda siya pag ganyan. Pero itong sinubukan ko to sa SM kahapon, kahit nakaharap sa'yo, kahit paano balibalita rin, ang ganda pa rin ng audio. Yung internal audio yung wala pang wireless mic. So para buksan yung kanyang cover, ganito lang. Meron siyang button dito. Ayan. Ito naman, meron din siyang mic dito. Pero kagandahan nung sa Luna, pwede kang maglagay ng wind muff dito. Kasi pag nung binili ko siya, may kasama ng wind muff to dun sa box. At magandahan pa nitong Luna, may stand siya dito. At meron din 1/4 screw. Yan, meron siyang stand oh. Ayan. So pwede natin siyang ilagay dito. Pakita ko sa inyo yung wind muff. Pakita ko muna sa inyo kung anong laman ng box. Ito yung binili natin na yung standard lang na 46,700. Pag binuksan mo to, makikita mo sa loob yung Luna na mismo. Tapos yung kasama, ito makita natin pala price dito. 46,790. Tapos may kasamang ano na yan. Ito, may kasama ng mga manual, paperworks. May kasama na rin siyang ito, strap. Para safe yung Luna mo, syempre. Tapos may kasama na din cable. Ayan, wind muff. Ito, pwede natin, siguro, hindi ko alam hindi ako sure. Baka pwedeng ilagay dito. Ganito siguro. Ayun lang ang laman ng box. Yung palang body nila, magkasing laki talaga. Lumaki lang yung Luna kasi yung camera niya dalawa. Tignan nyo. Magkasing laki lang yung body nila. Ang kagandahan naman nitong Luna, isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito sa Luna, kaya binili natin siya, kaya hindi na natin nahintay yung Pocket 4 Pro, is natatanggal yung ano niya. Ito natatanggal, pwede mo pang gawing microphone. Ito kasi wala, hindi matatanggal eh. O nga pala, pares lang silang natatanggal din dito. Yung malit na, ito, pares silang natatanggal sa ilalim. Ayan o. Ito naman yung sa Luna. O, di ba? Parehong-pareho talaga no? Para magpinsan. Ito nga pala, kaya niya mag-shoot ng 8K hanggang 30 FPS, pero ayun nga, sabi nga mag-iinit daw siya. Kaya hindi ko man ginagamit yung 8K, 4K lang. Gawa tayo ng comparison. Heto sa kaliwa natin, ito yung DJI Pocket 3. Heto sa kanan natin, ito naman yung Insta360 Luna. So ano mas maganda quality? Audio test tayo. Heto gamit natin DJI mic. So, ito yung combo niya, Pocket 3 plus DJI mic. At ito naman ang audio gamit itong Insta360 Mic Pro. So, yan naman ang combo niya, Luna at saka Mic Pro. So, kumusta audio quality? At kumusta naman yung mga quality ng camera natin? Try natin deep track, ikot tayo dito. Hello, sound check. So, parehas silang nakakasabay naman sa deep track, layo tayo. Hello, sound check, 1, 2, 3. Ayan, lalayo tayo dito. Kahit ganyan kalayo, natatrack pa rin tayo ng dalawang camera. Ito banda, takbo tayo. So nakita natin na natatrack pa rin tayo nung Luna, pero yung DJI Pocket 3 nawala na. Na-stuck na siya. Try natin bumalik, tignan natin kung matatrack tayo. Alam ko na bakit. Kasi nakaharang na yung Luna eh. Kaya hindi na tayo na-track ng DJI. Okay, gawa naman tayong test ngayon, yung naglalakad. Lakad test tayo, lakad test. Ayan, ito yung handheld ngayon yung Luna natin. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ito. Handheld natin yung ating Luna. Maglalakad tayo para makita nyo yung sinasabi ko sa inyo na maganda yung stabilization niya, na hindi siya maalon. Ayan, lakad tayo. Diba? Napaka-stable. 4K 30 FPS pa rin tayo. Tapos try natin yung zoom niya dito sa ating mga sili. Tingnan natin kung maganda. Ito yung sili natin. Ayan. I-zoom nga natin. Times 2 zoom. Times 3 zoom.
Times 6 zoom. Grabe, ang ganda pa rin kahit times 6 na. Times 12 zoom. Grabe naman yung zoom na yan. Ang ganda pa rin na quality guys kahit times 12 oh. Sagad na pala yung times 12. Ang galing no? Ayan oh. Bawasan natin times 6. Makikita natin yung mga bulaklak. Ayan oh. Times 12 natin. Galing. Galing Luna, magaling. Pwede rin siyang pa konti-konting zoom out, ganyan. Try naman natin ngayon tumakbo. Pabalik doon. Tingnan natin yung stabilization niya kung okay pa rin. Tara, takbo tayo. Oops, nalaglag yung mic. Try naman natin ngayon ito. Pocket 3 naman, handheld natin. Okay, gamit na natin itong ating Pocket 3. Lakad tayo. Banayad lang din. Katulad ng ginawa natin kanina dun sa Luna. So, kumusta stabilization niya? Alin ang mas okay? Tapos, try din natin yung zoom sa sili. Proud na proud ako sa sili natin kasi ako nagtanim nito eh. Asan ba yung sili kanina? Ito, sing bunga. Try natin siyang i-zoom. Asan yung sili kanina? Ayan, ito. Times 2 zoom. Hanggang times 2 lang yung zoom nung ng Pocket 3. Sagad na. Tutok na lang natin. Ayan, pag tinutok mo, ganyan ang itsura niya. So, okay pa rin ba yung quality niya? Kahit naka times 2 zoom. So, ngayon, tatakbo ulit tayo, syempre. Ayan, tatakbo tayo. Ano mas okay? Alin na mas okay na quality? Yung Luna or tong Pocket 3? Sana padalan tayo ni DJI ng Pocket 4 Pro para ma-compare natin dun sa isa. DJI baka naman. Ayan. Times 2 zoom dito sa Pocket 3 at times 2 zoom dito sa Luna. Ayan, side by side. So sagad na tong sa Osmo Pocket 3 hanggang times 2 lang. Ngayon try natin yung sa Luna ng times 3 zoom. Ito times 3 zoom, times 6 zoom. Ito yung times 6. Live natin. Grabe, masyadong naka-zoom. Laki tayo. Kahit naka-times zoom, kahit naka-times 6 zoom siya, na detect niya pa rin tayo, no? Galing. Yan po yung times 6. Sagad na natin ng times 12. Pero wait lang. Kumusta ang quality ng times 6 zoom? Lossless ba? Hindi ba bumaba yung quality? At kumusta naman yung bokeh niya? Yung blurred sa likod? Maganda ba? Sagad natin ngayon times 12. Ito yung times 12 zoom. Yan. So, kumusta kanyang quality sa times 12? Sagad na eh. Oh, ayan oh. Maganda pa rin ba quality? Hindi ba noisy or medyo bumaba yung quality? Ayos. Insta360 Luna. Ito yung nagustuhan ko sa Luna kaya binili ko kaagad. Dahil sa kanyang zoom, tsaka dahil dun sa kanyang telephoto, di ba? At oo nga pala, naka 1-inch sensor na rin to na Leica. Leica lens ba tawag doon? So search nga natin yung specs nito. Basta na lang binili eh, no? So sabi dito, oo nga pala, meron pa tayong Insta360 GPS with mic, yung wireless din. Sinubukan natin i-connect dito sa ating Luna. Hindi ko alam paano siya i-connect. Pero alam ko, pwedeng mag-connect na microphone dito sa ating Luna is itong Mic Pro at saka yung Mic Air. So, ito yung mga main specs ng Insta360 Luna Ultra based sa official manual at early reviews. Sabi niya dito, dual lens setup. Ayan, co-engineered with Leica. Tapos, yung main lens niya, 20mm equivalent. f1.8 na ultra wide. Tapos, yung tele lens naman niya is 60mm equivalent f2.0, around 3 times optical fill. So, yung main sensor niya is 1-inch CMOS sensor. Yung telesensor niya is 1/1.3 inch CMOS.
sensor. Tapos yung video niya is 8K up to 30 FPS, 4K up to 120 FPS kung gusto mo mag-slow mo, at 1080p up to 240 FPS. Ayan, super slow mo. At oo nga pala, 10-bit color na rin siya at may iLag na rin, Leica color profiles, at meron din siyang Dolby Vision HDR support. Oo nga no, hindi natin na-try yung Dolby Vision. Try natin mamaya bago natin tapusin yung video. Tapos yung zoom niya, meron siyang 1x, 2x, 3x at saka 6x at 12x zoom. Up to 6x pala yung lossless zoom niya. Yung 12x digital zoom na lang. Parang zoom mo na lang sa editing, parang ganun lang din. Pero yung 6x zoom niya, lossless pa rin, sabi dito. Tapos yung stabilization niya, meron siyang 3-axis mechanical gimbal, flow state, style stabilization, horizon leveling, yun yung laging naka-level siya dahil nga naka-gimbal siya. Sabi dito, ito yung biggest advantage versus action cameras kapag cinematic walking shots. Tama, kasi may gimbal siya. Tapos yung audio niya, meron siyang built-in mic with wind reduction. Maganda yung mic niya, yung internal mic. Tapos 32-bit float audio recording, napakaganda ng audio. Thumbs up ako dyan. Bluetooth mic support, ayan, pwede yung mga wireless mics. Sa screen naman niya or controls, meron siyang 2-inch, ayan, 2-inch pala yan na OLED touchscreen. OLED pala siya, kaya ang ganda nung monitor. Tapos, ang kagandahan pa noon, pwede siyang gawing wireless monitor or remote. Mamaya try natin bago natin tapusin yung video. Sobrang useful para sa ating mga solo creators. So, photos naman, kaya niya mag-take ng up to 37 megapixels, AI panorama up to 200 megapixels, tapos yung meron na siyang internal storage na 47 gig. So, ibig sabihin kahit wala kang dalang SD card, makakapag-record ka pa rin. Tapos yung SD card niya, kaya niya hanggang 1 TB. Wow, 1 TB. Sobrang laki niyan. Tapos yung battery niya is 1550 mAh. Rated up to 4 hours at 1080p recording. Wow, 4 hours. Kapag 1080p recording, kaya niya 4 hours. Pero tayo, madalas 4K. So, ibig sabihin, nasa ano siguro yan, around more than 2 hours, ganon. Pero kung Facebook lang, 1080p. Pwede na yan. Tapos 4 hours. Pero pag 8K, syempre mas mabilis. Siguro wala nang 2 hours yan. Yung size niya is 52.4 by 169.9 by 38.5 mm, around 233 to 235 grams. So ang kagandaan nito, mas cinematic siya siyempre kaysa sa action camera tulad nung GoPro, tulad nung Ace Pro 2, tsaka yung Osmo Action 5 Pro, ganun, Action 6. Tapos mas portable siya kaysa dito. Kasi ito, mabigat at kailangan mo pa nang maglagay ng mga lens. Tapos, detachable screen. Ayun nga, yung detachable screen, sobrang useful niyan. Lalo na kapag nag-i-interview tayo or gusto natin makita yung frame natin, kung naka-frame tayo na maayos, di ba? So, kung ikukumpara mo sa Pocket 3, sabi dito na mas compact. Oo nga, mas compact talaga yung Pocket 3 kasi mas maliit siya. Tapos, yun nga, mas versatile dahil dual lens at telephoto yung Luna. Yun. So, ayun, bago natin tapusin tong video natin, try muna natin yung Dolby HDR. Pero kaya lang, nag-iba yung liwanag eh, kumulimlim eh. So, hindi ko alam kung maganda pa rin yung Dolby HDR pag ganyan. Tapos, oo nga pala, yung Luna is meron din siyang beauty effect. Pwede mong kontrolin kung gaano ka-smooth yung mukha mo, kung gaano ka-puti yung sarili mo. Yung sa atin, binawasan natin yung smooth, tsaka binawasan natin yung light or brightness ng mukha natin kasi sobrang puti natin kapag nakasagad siya. Para tayong tawag doon, para tayong naka-makeup. Pakita ko sa inyo, wait lang, no? So, ayan siya guys, kapag naka-beauty, nasagad-sagad, di ba ang puti-puti natin? Hindi na natin kailangan magluta, hindi na natin kailangan maligo at magpulbo. Oh, sobrang puti natin at napaka-smooth natin na wala na yung mga lubak-lubak sa mukha natin. Kaya binabawasan ko kasi para mas mukhang natural. Ito, sobrang oh, nakaka-fresh, sobrang nakaka-fresh. Oh, sa mga babae, sigurado magugustuhan nila yung ganito kasi hindi nila kailangan maglagay ng filter, hindi nila kailangan maglagay ng madaming makeup at saka lipstick. 'Di ba? Fresh ka na agad. Sigurado magugustuhan niyo 'yan. Oo nga pala, kung gusto niyo naman na mas cinematic, ayan, may mga din siya. May mga filter din tulad niyan, NC film, 'di ba? O, hindi mo na kailangan mag-color grade. Mas cinematic yung datingan, 'di ba? Mala Netflix ang datingan. Oh.
At meron din tong, kung magaling ka mag-color grade at mahilig ka mag-color grade, meron din itong iLag. Try natin iLag. So, heto naman yung kanyang iLag. Grabe, parang halos black and white na. Nakita ko dito sa monitor. Kaya lang, di tayo masyadong magaling mag-color grade eh. So, sa mga mahilig mag-color grade, ito po, iLag. Pero, nakita ko na meron din siyang option na iLag tapos may filter. So, naka-color grade na agad. Try natin. Ito, iLag to. iLag tapos naka Leica na natural. So, naka-color grade na agad siya. Oh. Okay ba? Okay guys, may problema tayo. Hindi tayo makapag-record. Uminit siya. Ayaw na niya mag-record. Ayan, nag-record na ulit. Pero kanina, uminit siya. Pag pala tuloy-tuloy siyang nagre-record, mabilis siyang uminit. At dahil siguro naka-iLag tayo, ewan ko ha. Pero kanina, ayaw niya mag-continue. Siguro naghintay lang tayo ng mga 30 seconds or 20 seconds. Nag-record na ulit siya. Ayan. Namatay ulit. Stop recording. Camera stop recording due to high temperature. Ayun lang. Hindi siya pwedeng dire-diretso. Yan ang hindi ko na-experience sa Osmo Pocket 3. Kasi yung Pocket 3 natin, ginagamit natin siya sa camping. Matagalan talaga yung mga recording. Grabe, mainit talaga siya guys. Oh. Ang init niya. Oh. Napaka-init. Try ulit natin. So, ayaw niya mag-record. Camera temperature are too high. Please wait for it to cool down. Ay, yun lang. Yun lang ang downside. Itong Luna. Nag-iinit. So, wait natin ng konti. Ayan, 15 seconds later, try natin. Ayaw pa rin. Camera temperature too high. Please wait for it to cool down. Okay. Tayo natin mag-cool down. Patayin kaya muna natin. Ayan, so after 5 minutes, try natin kung pwede na. Medyo mainit pa rin, pero mas malamig na siya ngayon. So ano na kasi ginagawa natin? Yung Dolby Vision tayo, no? So heto po yung Dolby Vision ng Insta360 Luna. Dolby Vision HDR. Medyo makulimlim ngayon na wala na naman yung araw. So, heto yung standard niya. Kaya lang, hindi na natin makompare kasi biglang lumiwanag, biglang lumabas yung araw. So, heto yung standard. So, kumusta? Okay ba? Harap tayo sa araw. Ayan. Tapos, try natin yung Dolby ulit. Okay, heto ulit yung Dolby na HDR. So, maaraw pa rin. So, anong mas maganda? Itong Dolby nga pala, wala siyang walang beauty So, yun lang guys. Siguro tatapusin ko na dito yung video natin kasi nagugutom na ako. Past 8 na ng umaga. Kain muna tayo. Kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo sa baba. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung bell notification button. Actually, madalang lang tayo mag-upload sa channel na to Kasi nabibisi tayo sa main channel natin. Pero gusto ko lang upload to dito kasi gusto kong matesting muna itong Luna bago natin gamitin sa ating main channel. Base dito sa kanyang monitor, sa kanyang screen, maganda naman yung mga quality niya. Okay naman. Tingin ko sulit naman yung 46K. Tingin nyo, sulit ba? Sana lumabas na yung Pocket 4 Pro at sana mabigyan tayo ng chance na makahiram noon para ma-compare din natin. Kasi hindi na tayo bibili noon kasi 46K, tapos yun sigurado nasa 40 plus din or malamang nasa 50 plus, parang ganun. So masyadong magastos. Okay na tayo dito sa Luna muna. O nga pala, nag-message si Jeric P ngayon lang. Par, nako-connect ba ang DJI mic dyan sa Luna? Try natin ngayon. Okay guys, bad news, hindi siya nako-connect. Sinubukan ko siyang i-connect as wireless mic, hindi niya ma-detect. Naka-pairing mode tayo. Tapos sinubukan din natin siyang i-add as Bluetooth accessory, hindi rin siya ma-detect. So, ayun, hindi siya, Jeric, hindi siya mako-connect DJI mic dito sa ating Luna. O nga pala, ito, bago lang tapos yung video natin, nakamutan natin to Ayan. Nare-remove pala to at pwede siyang gawing remote. Ang galing, di ba? Oh. Ito yung pinakamalupit na feature nitong Luna. Try natin, no? Gawin natin siyang microphone at gawin natin siyang wireless microphone. Record tayo. Ayun, try natin mag-record. So, ayan guys, ito, gamit na natin ngayon audio. Itong nanggagaling sa screen. Ayan. So, kumusta ang kanyang audio quality? Maganda pa rin ba? At nakikita ko, pwede kong galaw-galawin yung camera natin dyan. Ayan, ginagalaw-galaw ko. Try natin i-zoom. Times 2 zoom.
times 3 zoom, times 6. Yan. Ang galing. Dito sa monitor, nakikita ko na medyo blur na siya. Pero, nakikita ko yung audio. Sabi niya, weak signal and recording. Okay, weak signal pero yung recording daw niya unaffected naman. Hello, sound check 1, 2, 3. Layo nga tayo. Tignan natin kung gaano kalayo kaya nito. Kung hindi bago mo siya ma-disconnect. Naka times 6 zoom tayo times 6. Try natin ano. Yan, times 12 zoom. Times 12 zoom. Hindi pa ba nadi-disconnect? So, gamit nating audio ngayon. Itong sa kanyang monitor. Ganito kalayo. Uy, kita pa rin no. Kita pa rin ako. Ang lupit. Ang galing nito. Para sa akin, ito na yung pinaka main selling point ng Luna. Ito talaga yung dahilan kung bakit ko siya binili. Nakikita ko kasi kahit malayo tayo. Yung frame. Ay, na-disconnect tayo. Wala tayo sa ano. Napunta tayo sa puno eh. Hanapin niya tayo. Ayan, nakita niya tayo. Ang galing no? So, kumusta audio quality? Maganda pa rin ba? Napaka genius ng naisip ng Insta360 sa ganitong feature. Naka times 12 pa rin tayo. Gawin natin times 6. Ayan, times 6. Ito yung lossless zoom niya daw. So, dapat hindi magbabago yung quality. Maganda pa rin ang quality kahit naka-zoom siya. So, ano sa tingin nyo? Ayos ba? So, tara, gutom na ako. Bye-bye! Tapusin ko na talaga.